Days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the priestly division of Abijah. His wife was from the daughters of Aaron, and name was Elizabeth. Both were righteous in the eyes of God, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. But they had no child because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Once when he was serving as a priest in the division's term before God, according to the practice of priestly service, he was chosen by a lot to enter the sanctuary of the Lord to burn incense. Then, when the whole assembly of the people was praying outside at the hour of the incense offering, the angel of the Lord appeared to him standing at the right of the altar of incense. Zechariah was troubled by what he saw, and fear came upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been answered. Your wife Elizabeth will bear a son, and you shall name him John. And you will have the joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers toward children and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord." Then Zechariah said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man and my wife is advanced in years." And the angel said to him in reply, "I am Gabriel who stand before God. I was sent to speak to you and to announce to you this good news. But now you will be speechless and unable to talk until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled at their proper time." Meanwhile, while the people were waiting for Zechariah and were amazed that they stayed so long in the sanctuary, but when he came out, he was able to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary. He was gesturing to them, but remained mute. Then when his days of ministry were completed, he went home. After this time, his wife Elizabeth conceived, and she went into seclusion for 5 months, saying, "So has the Lord done for me at the time when he has seen fit to take away my disgrace before others." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang tinatamad na kayo sa ika-4 na araw. Tinitignan ko po itong aking cellphone. Rene-remind ko po yung aking sarili nung ako po ay nagpunta ng Quiapo. No? At kung gusto mong makakita ng maraming mga nagdadasal, pumunta ka ng Quiapo. Kasi marami po nagdidebosyon doon, hindi po ba? Kaya nga, nung ako po ay nagpunta ng Quiapo, wala naman akong alam sa mga kulay ng kandila, hindi po ba? Kaya nga po ako ay bumili ng puti, dahil puti naman talaga ang mga kandila. At habang ako po ay nagdadasal, doon po sa tirikan ng kandila, nakita ko po yung iba, nagtitirik po sila ng unang kandila na kulay peach. Sabi ko, bakit naman merong iba't ibang kulay ng kandila dito? Isa lang naman ang dinidinig na panalangin ng Diyos, hindi po ba? Kaya nga po, yung mga nagtitinda ng kandila doon, ginawang business, ginawang mga wishing candles. Kaya nga ako po ay nakita ko po yung karatula. Actually, ito po, may kulay, no? Kung makikita nyo po sa internet ito. Kaya nga nung makita ko, ay, kaya pala nagtirik ng peach. Ang inihingi pala, yung makapasa ng board exam. Itinuloy ko po ang aking panalangin. Kaya nga po, meron akong nakita na isang nanay. Nakabang po siya. At nagtirik po siya ng kandila na kulay green. At habang pong nagtitirik siya ng kandila na kulay green, hindi ko po mapigilan yung sarili ko tumingin dun sa chart, no? Kaya nga tumingin akong gano'n, ay, business, no? Money, humihingi ng money, nagtitiro. Pagkatapos magtirik, pumikit ulit ako. May naramdaman po akong kaluskos
Meron po nagtirik ng kulay pink, isang matanda, no? Ganun na siya maglakad, no? Ganun na. Nagtirik po siya ng kandila, kulay peach. At tapos, nung tinitignan ko siya, 10 po ang tinirik niya. Aba, ang laki pa nga kailangan ni Lola. Sabi ko, tinignan ko po yung chart. Ang nakalagay pala doon sa pink, love life, no? Love life. Hindi ko maintindihan kung love life pa talaga. Baka may asin pa si Lola. Ano pa? Hindi ko po alam, no? Pero ano ibig ko sabihin? Marami po sa atin, sa pananampalataya po natin, ang tingin po natin ay paghingi, no? Kaya nga po, sabi ko noong unang araw, nandito tayo, hindi lang dahil sa ating hinihingi, kundi dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero mga kapatid, kasama sa pananampalataya ang paghingi. Pero ang tanong sa atin, bakit po ba malakas ang loob nating humingi sa Diyos? Yun ang tanong. Bakit malakas sa loob mo humingi sa Diyos? Dahil ba maganda ang ginagawa mo? Dahil ba ikaw ay laging nagsisimba? Dahil ba ikaw ay mabuting tao? Dahil ba ikaw ay mabait? Kaya nga po kapag may mga nakikita po tayong mga nagkakaroon ng trahedya sa buhay, ang lagi po nating sinasabi ay, ay, o yan, hindi kasi nagsisimba. Ang akala natin mga kapatid, malakas ang loob nating humingi sa Diyos dahil tayo ay mabuti. Pero hindi po yun. Malakas ang loob nating humingi sa Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil mabuti ang Diyos. We dare to ask from God, not because we are good, but because God is good. My dear brothers and sisters, the gospel reading for today reminds us of that. Si Zacarias at si Elizabeth, tumanda na po sila ng walang anak. At sabi ng Ebanghelyo, tapat sila sa Diyos. Tapat sila sa paglilingkod nila sa Diyos. Kaya nga humihingi sila ng humihingi. Pero tignan po natin ang ibigay ng Diyos si San Juan Bautista sa kanila. Ang pangalang ibinigay ng Diyos ay sa salitang Hebreo, ang pangalan ay Yehohanan. John means God is gracious. Kaya nga, yun ang basihan ng paghingi natin sa Diyos. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi malakas ang loob nating humingi sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Kailan po ba hindi binibigay ng Diyos ang mga milagrong hinihingi natin? Kapag linilimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga si Zacarias po sa Ebanghelyo, sabi ng anghel sa kanya, o magbubuntis ang asawa mo. Kaya ang alam ni Zacarias, baog ang asawa niya. Alam niya, matanda na sila. No sabihan siya ng anghel, magbubuntis ang asawa mo. Siguro ang reaksyon ni Zacarias, uwe. Kaya nga, ganun. Kaya parang ang anghel nagalit pa. Kaya nga ikaw, mapipipi ka. Dumating ako dito, ako si Gabriel, sinasabi kong totoo sa iyo, pero hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka naniniwala sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, you know many times, we limit God by our limitations. Pero hindi natin alam makapangyarihan ng Diyos. Marami po tayong mga hindi maintindihan na milagro ang sinasabi, may cancer ka. 6 months ka na lang. Pero nabuhay ng 5 years. Marami tayong mga naririnig na nagbo-board exam. Ako po may kilala ko, teacher po ang kinukuha niyang board exam. Umabot po siya ng 10 tries. Pagdating ng 11, nakuha niya. Anong problema? Ang sabi niya sa akin, Father, doon po sa unang 10, lagi po akong nagdududa kung ibibigay ng Diyos. You know, St. Augustine tells us, for God to make miracles in our lives, He needs our consent. At kapag pinagdududahan mo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi siya makakagawa ng milagro para sa iyo. Kaya mga kapatid, yan po sana ang paalala ng mabuting balita sa atin. Walang masamang humingi sa Diyos. Pero may mga bagay na akala natin imposible. Imposible dahil nililimitahan natin at pinagdududahan natin ang Diyos.
Marami po ang mga gustong manganak, ayaw, hindi nanganganak. Hindi po ba? Kaya nga sayaw na sayaw doon sa Santa Clara ang Pinong-Pino sa Ubando. Pero nung ako po'y nakapunta ng Jerusalem, doon po sa Bethlehem, meron po silang tinatawag na milk grotto. Hindi ko po alam kung may nakapunta na po sa inyo doon. Maliit po siyang chapel, ang tawag po ay milk grotto. The Church of the Our Lady. Doon daw po sa lugar na iyon, ang sabi po ng istorya ay noong papatayin daw po ni Herodes ang mga bata, doon po nakapunta sina Jesus, Maria, Jose. At habang pinapadede daw ni Maria si Jesus, doon daw pumatak ang gatas ng mahal na Birhen. Kaya ang tawag po doon sa maliit na simbahan na yon ay milk grotto. Kaya nga po, dahil ang tawag ay milk grotto, may mga nagpipilgrimage po doon na madalas po yun yung mga hindi nagkakaanak. Meron po libro doon. Di sinusulat po nila. After po nilang pumunta doon, nagkakaanak po sila. At dahil meron din pong doon, may devotional milk powder. Ganun po kalaki. May nakalagay, milk powder grotto. Kaya kinakain yun ng mga babaeng gustong mabuntis Kaya nga kayong matatanda, huwag na sana kayo kumuha ng milk powder. Po? Baka kayo'y mabuntis pa, kasalanan pa ng grotto. Anong ibig ko sabihin? Kapag daw po iniinom nila yon, at tapos magtatalik daw po sila ng asawa, tapos ilang buwan lang mabubuntis. Ang tanong ko, ang milagroso ba yung powder? Hindi. Ang milagroso doon, alin? Ang pananampalataya. What is miraculous is not the powder. What is miraculous is the faith. That is why, my dear brothers and sisters, do not limit God by our limitations. Maraming mga imposible ang mga-aring gawin ng Diyos sa iyong buhay, pero kung pinagdududahan mo siya, hindi siya makakagawa ng milagro sa iyong buhay. Bilang panghuli po, alam niyo po, nung pong pandemic, ako po ay talagang praning na praning. Kahit pari po ako, natatakot po ako sa COVID noon. Kahit naman ngayon. Pero, nung ako po ay nasa bahay, dahil umuwi po ako, nasa bahay lang po ako ng pandemic, lahat na pumapasok sa bahay, hinuhugasan ko. Kaya minsan, galing po ako dyan sa Dolores, dahil dyan po ako nagmimisa noon, yung mga nagsisimba dyan, nakikita ko ng pandemic. Bumibili po ako dyan, may nagtitinda po na saging. Kaya doon sa harap na simbahan, bago po ako uwi sa amin ng Miyerkules, pagkatapos ng misa, bibili po ako ng isang piling na saging. Pagdating ko po sa amin, ang ginawa ko po ay, syempre, usual na ginagawa natin, pagdating sa bahay, maliligo. Hindi po ba? So, naligo muna po ako. Kaya lang naalala ko po yung saging nandun sa tabi ng lababo. Kaya nga, bago po ako bumaba, nag-cotton buds, nag-Q-tips po ako, no? Dahil nagmamadali ko pong hugasan yung saging, naiwan ko po yung Q-tips dito sa tenga ko. At inuhugasan ko po yung saging, sinasabon ko pa. At nakalimutan ko na po, may nakatusok pala dito. Kaya nga po, habang inuhugasan ko, napipil ko po, nangangati po yung tenga ko. Kaya bigla ko pong kinati. At nang katingin ko, pumasok yung mahigit kalahati. Nabasag po yung aking eardrum. Dumugo po at tumulo sa akin. Dahil gabi po yun, hindi ako makapunta sa ENT. Kaya nga po, nung paggising ko, sakit-sakit ng tenga ko, nabingi po talaga ako. At talagang dumugo, tumulo dun sa ulan ko. Nang pumunta po ako sa isang doktor sa ENT, sabi po sa akin, Father, I'm sorry to say, 90% ng eardrum mo nasira. But according to the books, kung 50% po, mare-repair po yan. Pero kung mahigit 50%, wala na. And I was so sad. But the doctor said to me, Father, that is according to the books. We do not know what is according to God. Nagulat po ako doon sa doktor, si Dr. Hison. Hindi po natin alam, yan ang sinasabi ng libro.
Pero hindi natin alam ang sinasabi ng Diyos. Binigyan niya po ako ng iinumin ko sa pain, sa vitamins, kung ano kakainin ko. Bumalik po ako ng 2 months. Pagdating ng 2 months, nasisilipin niya po yung tenga ko, sabi niya, Father, meron po akong nakikitang growth pero hindi pa po nagsasara. Bumalik po ako after 4 months. Sinuntok niya po ako dito. Nasabi niya sa akin, Father, in my 30 years of practice, this is the first time that I saw an eardrum 90% perforated, but now totally healed. My dear brothers and sisters, for God to do the impossible, you need to imagine the possible. Ulitin ko po yun. For God to do the impossible, you need to imagine the possible. Kaya mga kapatid, do not limit God by your limitations, because God is powerful more than you think. Amen.